finally, we're buying our new family car! Woo! God is good talaga kasi yung second hand lang na yun, brand new yung binigay sa atin, o diba? Ay, bongga si mother. Bibigay daw siya ng almost half. Ano na yun? Annyeonghaseyo everyone! So for today's video, may-share ko na talaga sa inyo finally. Ito yung sinasabi ko sa inyo dati pa na baka sa May or June, ma-share ko na. Pero hindi ko pa na-share sa inyo nung May at June. Kasi, parang hesitant akong i-share na baka kasi hindi matuloy. Yung ganun. So ito na nga, finally, we're buying our new family car! Palakpakan nyo naman yung sarili nyo kasi syempre isa kayo sa naging way para mabili namin tong family car namin, no? At saka alam nyo naman, di ba, nabuntis tayo kay Ayun. Hindi siya planado, di ba? Pero iniisip namin yun siya. So, ang nangyari nung naalala nyo, di ba, yung naiyak ako, char. nag-flashback yung mga ay, ano ba yan? Wait. Huwag ka munang tumulo. Huwag kang tumulo. Naiyak ko sa tuwa kasi syempre, 'di ba? Ay, wait lang. Kasi 'di ba naalala niyo yung tayo dong nag-reveal ako na buntis ako sa in-laws ko. So syempre yung pinag-usapan agad yung higaan, 'di ba? Pero after nun, so syempre alam niyo namang gala kami pag weekend. So napapag-usapan talaga yung sasakyan na. Dati nung sinayon pa lang, meron na ako mababasa na, "Oy, Oni, mag-change na kayo ng car kasi ayan, hindi na ka magkasya." Pero nung sinayon pa lang, magkakasya pa naman kami. Pero that time, iniisip na din namin na pag meron ng sapat na pera is ayan, mag-change ng car, pero hindi pa talaga siya as in na, kailangan mag-change ng car kasi kasya pa naman kami sa sasakyan dahil si Abu G nga, hindi naman siya talaga madalas sumasama sa amin sa mga galaan, di ba? So, ayun, nag-iipon kami, pero yung tamang ipon lang na kung kailan, di ba, malaki na yung ipon kasi ayoko talaga kasi pang umutang ng, pwede naman kumuha ng sasakyan, madaling makautang. Kasi pag nandito ka lang, may trabaho naman yung asawa mo, makakautang ka naman. Pero sabi ko talaga sa asawa ko, ayokong umutang ng mga gano'n na milyones na, syempre, siya lang yung nagtatrabaho. Although, sumasahod naman ako sa YouTube, pero di ba hindi natin alam kung every month ganun yung sahod ko. So, gusto ko nga mag-ipon muna, ipon yung mga sahod ko, tapos ikaw din makapag-ipon, yung parang ganun. Tapos tingnan natin kung makakabili tayo ng car, di ba? Kasi mahirap yung utang ng utang, tapos meron ka milyones ng utang, tapos ikaw lang yung, di ba, yung asawa mo lang magbabayad nun, di ba? Kaya, sabi ko talaga, napapag-usapan nung time pa sinayon ha. Pero ito na nga, ito na andito na nga si Ayo, nabuntis na ako. So, kailangan na din na bibili ng car. God is good kasi yun na nga. Yung napag-usapan lang first namin ng asawa ko is hindi na talaga kami magkakasya dyan sa sasakyan pag sa Ayon. Pero ngayon, mas okay pa lang naman kasi nga inakarga ko pa naman si Ayon. So, pag lumaki na, hindi na talaga magkakasya. Though, 7-seaters naman yung sasakyan namin ngayon. Yung sa likod nun, meron pa yung upuan. Kaya lang, hindi na magkakasya yung ibang gamit. Di ba, may mga, kami pumunta sa labas, nakalagay talaga yung stroller, tapos iba pang mga gamit. Minsan naglalagay din ng mga upuan, ganun. So, ang nangyari, nung first talaga, sabi ng asawa ko na kailangan na natin mag-change ng car. Tapos, second hand lang, diba? God is good talaga kasi yung second hand lang na yun, brand new yung binigay sa atin, no? Diba? Handa na kita, magising yung mga bata. Palakpakan niyo yung sarili nyo kasi may contribution kayo dyan. So, ayun na nga, diba? Naiyak naman ako.
Kasi, alam niyo naman, buntis ako noon. So, sino mag-aakala na talagang ang bait lang ni Lord, even na madaming gastusin. And after a month, yung nakikita ko yung asawa ko, nagtitingin na siya ng mga, kasi may mga lumalabas sa mga tumitingin siya sa brand new. Sa mga brand new na sa YouTube, madalas sa YouTube, hanggang napag-usapan namin na, magkano ba yung brand new? Tapos, ganito nga. So, syempre, itong sasakyan na to, mas mura talaga dito kasi made in Korea to. And, pag sa Pilipinas, bibilin to, mas mahal talaga. Sa ibang bansa, mas mahal to. So, mas mura lang siya dito. Pero, ayun nga, pag sasakyan, alam mo, milyones talagang masakyan, no? So, ayan. So, sabi ko sa asawa ko, ipon tayo ng ganito. So, tingnan natin kung kayang ipunin yung ganito by next year. Kukuha tayo ng brand new. Pero pag hindi kinaya, no choice, sa second hand lang tayo. Kasi ayoko talaga ng utang na malaki. Kung uutang man, yung tipong, lang ba, hindi masasakripisyo yung ating food is life, yung ganon, yung parang, kasi, wala naman talagang, hindi naman tayo, yung mga mayayaman niya, umutang. I mean ba, ayoko lang kasi yung, diba, sabi ko nga kanina, ayoko na umutang na parang yung asawa ko mahihirapan magbayad. Tapos, syempre, may 3 na kaming anak. Parang iisipin mo din yung asawa mo, kung siya lang nagtatrabaho, mahirap din. Tapos, kung iisipin mo, yes, nag-YouTube ako, pero sabi ko nga, hindi natin alam, baka bukas, di ba, hindi ako makapag-upload, o mga ilang days hindi ako makapag-upload. Pag wala din upload, wala din naman akong kikitain. Tapos kung wala din manonood, wala din tayong kikitain. Yung parang so, hindi naman tayo artista na laging susubaybayan, yung anong-ano natin. So, walang fix ba na yung sa sahod ko, walang fix. Though, sometimes talaga mas malaki pa yung sahod ko sa asawa ko, ganun. Pero, hindi siya fix. So, sabi ko talaga, let's see this year kung kaya nating ipunin yung ganitong amount, pandagdag para sa brand new, kasi may pang second hand na siya naglabasan yung magkano bang pera mo dyan. Kasi hindi talaga ako din naman, hindi ako nagtatanong sa asawa ko kung magkano talaga yung ipon niya. Ang ako lang, yung chinecheck ko lang yung cellphone niya kung magkano yung mga di ba? Ngayon nga kasi, card lang yung gamit. So, baka panay kaskas ka dyan, tapos nag-overflow na pala, nag-utang na, ganun. So, tinitingnan ko lang yung pagtulog yan siya, pero hindi niya alam. Siguro, Tagalog naman, hindi malalaman. So, pagtulog na yan siya, pag naisipan kong i-check ko yung message dun sa sa mga card niya ba. Kasi baka sumusubra na yung kaskas. O, nakita ko naman, okay pa naman. Hindi naman nag-overflowing doon. Kasi mahirap yung panay kaskas, tapos yung sahod mo, ako, alam ko naman kung magkano sinasahod ng asawa ko, wala namang sikreto sa amin, ganun. Hindi lang ako nagtatanong, magkano na naipon mo. No, God is good. No, pag mabait ka lang talaga, and isipin nyo, buntis pa ako last year, diba? Pero, alam nyo, nakuha namin yung namin na ipon, no? Para makakuha tayo ng brand new. Lord, thank you very much, Lord. Thank you. Naiyak ako. Kasi parang, di ba, ang hirap din kaya ng sitwasyon ko. Kasi, di ba, buntis ako noon. Tapos, nakadepende talaga yung sahod ko, nakadepende sa kung meron akong upload or wala. Tapos, di ba, what if kung wala akong upload sa one month, wala din akong sasahurin. Partida, medyo pa ako noon, di ba? Kay Ayon, maselan ako sa first to 3 months kay Ayon. So parang thank you Lord, kasi binibigyan pa rin niya ako maglakas na makapag-YouTube. At least merong naiipon ba, pandagdag nga sa pambili natin sasakyan, gano'n na yan. Nakakaipon pa rin kami sa mga bata, yung food is life natin, di ba? Kung nakikita na naman, last year, meron pa rin mga ganap-ganap, parang walang nasakripisyo ba? And kahit nung December, nakapagbigay pa rin ako sa Pilipinas, parang wala na sa sakripisyo na naiipon namin yung every month namin na na quota para maipon nga yung pang natin dyan. And ayun na nga, nung namin siya, na okay, makakakuha tayo ng brand new, makakabili tayo ng brand new. So noong
this year, January 27, oo, January 27, nagpunta kami sa, sa car. Makikita niyo dyan sa video, sa car. Iyo? Ano ba, sa mga car dealer nga na nag-i-inquire na kami kung ganito, ganyan, ganyan. Doon sa pinuntahan namin una, medyo hindi gusto ng asawa ko yung mga explanation doon, yung mga ganon. Tapos, ayun, nag-search yung asawa ko saan pwede So, ayun na nga, dito sa Korea, pag kukuha ka ng bagong sasakyan, hindi mo siya agad makukuha. Kasi gagawin siya. So, makakakuha ka lang pag bibili ka ng sasakyan, makukuha mo lang yun agad if second hand yun siya. So, makukuha mo yun agad. Like yung sasakyan ng asawa ko ngayon, hindi yan brand yung pagkabili ha. Yung una lang na sasakyan niya dati. At Diyos ko, sasayangan ako dun kasi ang mura lang talaga ng kuha. Kung pwede pa lang i-ganon sa Pilipinas lang, oh. Ang mura lang, 100,000 plus lang yung kuha nun. Yung sasakyan na dati is, maliit na, hindi pa tayo nagbablog nun. Maliit na kotse siya. Tapos, ayan na nga. Yung pangalawa, second hand lang din yan. Binili din yan ng asawa ko. Kasi nga, for yun. Ayun, second hand lang muna yan pagkabili. Kasi siya lang naman nagtatrabaho dati eh. Diba? Mahirap Kaya, ito din, yung sana, second hand lang. Yun nga. Tapos, ayun, kung kaya nga ng budget, awa ng Diyos. And thank you, Lord. Thank you so much. Thank you sa inyo. Thank you sa Korean in-laws ko. Tapos, ayun na nga, no? So, sabi ko, dito sa Korea, hindi agad siya. Gagawin pa siya. So, nag-inquire kami. Pag o-order ka ng sasakyan, so, by 3 months, makukuha na siya. Kung magpapareserve ka na talaga, sure ka na magpapareserve, makukuha mo siya 3 months. So, sa iba kami, so, nagpareserve kami noon February. So, March, April, May, diba? So, sabi ko noon na, may ako sa inyo i-share. So, kasi ang akala ko, May or June. So, yung expect din namin, May or June, lalabas na yung sasakyan. Kaya lang, madami palang order. So, sa sobrang madami sigurong order, kaya, ayan, umabot talaga siya ng 6 months. Kaya sinishare ko na siya ngayon kasi tumawag na yon na anytime soon darating na yung sasakyan. Manggagaling siya sa Seoul ba yun? Or Gyeonggi-do. Basta doon. Tapos, ipapadeliver na siya. Hindi sa bahay namin. I-deliver siya. Diretso siya sa i-diretso siya sa shop. Bakit siya i-diretso siya sa shop? Kasi merong mga i-customize pa doon. Kasi lalo na yung salamin sa sasakyan, hindi naman tinted. Tapos, basta may mga gagawin pa doon. And ito pa, ay, sobrang bongga to. Thank you, mother-in-law. Salamat kay mother. Kasi, ayun, isa din sa yung asawa ko, meron akong naisip, din yan, na-compute din yan, na meron pa siyang pang-customize, kasi nga itong si mother, ayun na, nag-talking na sa sasakyan. So, binibiro ng asawa ko kung, ma'am, na lang, nay, Tagalogin natin, kasi baka kasi hindi ko sure kung naikwento na ba ni mother sa anak niyang babae. Hindi din ako nagtatanong mahiyak kasi baka ba baka sabihin din ako din mabigyan mo ng ganan. Tapos ayun na nga, so niluloko ng asawa ko na pero sabay na yun, nasa after mga nag-inom na naman, tapos ayun, chika-chika, tapos bigla nag-open si mother na, ay bongga si mother, bibigay daw siya ng almost half, hindi half ng presyo ha, half nga sa pera natin. Nakakatuwa pa kasi yung rason ni Umuni na nagbigay siya noon. Sabi niya, ito na yung regalo ko sa mga bata. Kasi talaga ni maging komportable yung upuan nila sa sakyan. Lalo nga mga gala kami, no? So, para
may magandang upuan, komportable ang mga bata, makaupo, ganun. So, ayun na yung regalo niya sa mga bata, di ba? Kaya yung asawa ko, nakapag-decide din siya na idiretso agad sa shop. May pang-pa-shop pa siya, may pang-customize kasi medyo magastos din. Nasa mga ano daw ata, 300,000 yung pagpapagawa pa ng mga ano, something doon. Pero pa yung mga ibang gamit na bibilhin. Ayun. So, salamat sa inyo kasi isa din talaga kayo sa giveaway na makabili tayo ng ating family car. Woo! So, thank you so much. Excited na ba kayo? Kasi ako excited na ako. Iba pa rin yung makita natin sa personal. Kasi ako nakita ko siya sa personal, yung sasakyan na bibili namin. Hindi yung malapitan. Every time lang na magagala kami, tinuturo ng asawa ko, ayun yung sasakyan na ano. Pero hindi talaga yung nakapag-view kasi wala din naman sa display. Nung pumunta kami doon sa ano, hindi siya naka-display ganun. So, ayun, nakakatuwa lang na, di ba? Malapit na nating makita ang ating ano. Kasi anytime soon, lalabas nga siya. So, I hope na makasama kami, no? Kasi baka darating siya na may trabaho yung asawa ko. So, di ko sure kung makakapunta kami dun sa shop pag dumating agad yung sasakyan, no? And, ewan ko kung ilang days din siyang matitenga doon sa mga i-customize doon, no? Pero hindi naman yung ano, gagawing artistahin van, ha? Hindi. Meron lang mga bagay-bagay pa doon na gagawin kasi. Ayun, gusto ko lang i-share talaga sa inyo bago natin makita, no, ma-reveal yung sasakyan na yun. So, sabay-sabay din tayong, ano, pupunta doon, no. Sana makapunta tayo pag dumating na yung sasakyan. Alam ko na curious din yung iba dyan. Ano kaya yung sinasabi ni Chu dati na i-share niya nung May or June? Wala pang nangyayari sa May or June. So, ito yun. Yung gusto ko talagang matagal ko nang gustong i-share. Ayoko lang talagang mag-share na hindi pa sigurado ba. Ngayon sigurado na ako. Kahit nung May, gusto ko na siyang i-share talaga. Lalo-lalo na yung nakuha na namin yung naipon namin. Pero natatakot ako mag-share na baka yung maipon namin sa iba mapunta, hindi naman natin may mga bagay-bagay na hindi natin hawak, no? Hindi natin makontrol. Kaya nagpe-pray talaga ko, Lord, sana dumating na yung sasakyan. Kasi pag dumating na yung sasakyan, kasi bago i-deliver, syempre magbabayad na. At least yung bayad na, yung nalaan para sa sasakyan na bayad na, o diba? Yung parang, okay, peaceful na yung isipin mo, diba? Na, okay. Pero kasi pag nandyan pa yung pera, hindi pa nabayad sa sasakyan, so diba, parang, kikakabahan ka din kasi syempre, diba? Gaya lang sabi ko, may mga bagay na hindi natin kontrolado, ganun. So, ayun, thank you Lord, thank you so much, and salamat din sa inyo. So, ayan, I hope magkita-kita pa rin tayo sa next vlog natin sa ating car reveal. Ay, na-curious na kayo kung ano yan. Truck lang pala yung bibilhin. Yung afford lang namin yung ano, yung mumurahin lang din. Wala tayong, baka isipin nyo artista van, hindi to artista van. Pero check na magkakasya na 7-seaters to siya, no, na magkakasya talaga yung tatlong bata na sa car seat nila, ganon. And mas malawak na siya, no? So, wag niyong i-expect na ano to, artistahin ban, kasi hindi. Wala tayong pang-artistahin ban. At dito sa Korea, mahal din yun. Magkano din yun. So, thank you very much. Annyeong! Salamat!